tanong mo, brother? Kon, brother, gusto ko lang kumonekta doon sa pinag-uusapan natin ngayon na about sa Muslim. Pwede ko bang buuin ko muna yung tanong ko, brother, bago ko itanungin? Wag lang, brother. Okay Tuloy. lang. Go. Sige, sa mga viewers natin dito, usually siguro taga Manila, no? So, ako po ay isang Kristiyano, nakatira sa Mindanao. Particularly dito sa, born and raised ako sa South Cotabato, at saka dito ako sa Davao nakatira. Ang dami kasing uri ng Muslim dito, brother. Hindi naman lahat ng Muslim nagkakaintindihan. Totoo. Kasi iba ang lingwahe ng Maranao, iba ang lingwahe ng Kagan. So, kung nag-uusap sila, Tagalog sila, brother. Ito, ang gusto kong kasi nagkaamo kasi ako ng isang Muslim. Tapos, siya ay isang head, mataas ang pwesto niya sa BARM. Okay. Doon sa Cotabato. So, sa totoo lang, brother, maraming nagsasabi na takot sila sa Muslim, takot sila ganito. Sa totoo lang, brother, nung nagkaroon ako ng amo, ako lang isa Kristiyano, Muslim sila, tinuring nila ako totoong anak. Tinuring nila ako totoong anak na parang kanila. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung boss ko na yon. Ngayon, brother, ito yung gusto kong ipunto muna bago ko ibuin yung tanong ko, brother. Sige. Kasi iba yung Muslim dito, brother, Kasi bakit? Pag may nanghihingi sa kanila, agad silang nagbibigay. Walang tanong, bakit? Binibigay ka agad nila pag meron sila. Ngayon, tinanong ko sa boss ko, ang daming nanghihingi sa kanya, mapa-Kristiyano, mapa-Muslim. Ngayon, sinasabi ko sa kanya, boss, ba't nagbibigay ka ng sasakyan? Ba't nagbibigay ka ng 1 milyon? Ba't nagbibigay ka ng negosyo na walang kapalit? Sabi niya sa akin, kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, pag nagbigay sa iyo ng isang napakalaking blessing, katulad ng mayaman ka, responsibilidad mo ang lahat ng tao na sa paligid mo. Pagdating ng panahon na huhusgahan ka, itatanong sa iyo yan, ano ang mga naitulong mo? So, kung titingnan lang natin ang konsepto ng pagiging isang Islam, napakaganda, brother. Ngayon, ito na yung tanong ko. Kasi ang Muslim kasi, brother, ako ilang beses akong na-preach siya ng isang imam, na isang ng Muslim sa pare missionary ng mga Pero ngayon, ito yung tanong ko sa iyo, brother. Kasi ang libro ng Quran, ang libro ng Muslim is Quran. Ang libro ng Kristiyano is Biblia. Marami ang author ng Biblia. Mapa Old Testament at New Testament. Iba-ibang tao, iba-ibang panahon, pero may isang punto na si Jesus ay ipapadala at si Jesus ay ang anak ng Diyos. Hindi naman minention ni Jesus na siya ang Diyos, kundi anak siya ng Diyos na ipinadala ng Ama. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa Quran. Ang Quran naman ngayon ay isang sulat ng Allah para sa mga tao gamit si Muhammad. Mas maraming na-mention na milagrong ginawa ni Jesus kaysa kay Muhammad. Ang tanong ngayon ito, brother. Kung authors ang pagbabasihan natin, isang authors lang si Muhammad. Kung authors naman ang pagbabasihan natin sa Biblia, maraming authors. So ngayon, brother, confusion ngayon. Na-confused kasi ako ngayon. So, mas mabigat sa akin ngayon ang Biblia kaysa sa Quran. Pero respeto ko ang turo ni Muhammad bilang si Jesus ay tao lang. Sige, brother, baka bigyan mo naman ng medyo malawak na pagkaintindihan. Parehas tayo Parehas tayo. Oo. Yung konsepto na hindi alam ko alin doon sa dalawa. Maraming author yung Biblia, which possibly makes it authentic. Bakit? Kasi iba't iba ng panahon, iba't iba ng mga tao, pero iisa sinasabi, iisa lundo, iisa ang bottom line. Iyon yung isa sa mga pinakamabibigat na konsepto ng ng Biblia. Kasi sa dami ng mga taong sumulat, pare-parehas yung sinasabi tungkol dun na meron daw darating na Mesaya, tapos yung darating na Mesaya magiging tagapagligtas, tapos yung nakasulat sa awit, binutasan nila ang aking kamay at ang aking paa, hinapak nila ang aking kasuotan. Tapos detalyado kung ano yung nangyari kay Kristo, yun yung nakasulat sa awit. Ang awit, isinulat yan, merong iba dyan na si David ang sumulat Tapos si David nabuhay
nang hindi na sila nagkita ni Kristo. Pero yung pwede mong sabihin baka tinupad ni Kristo yung yung nakasulat. Pero dun sa parte na yon, brother, hindi siya ang in control eh. Ginawa sa kanya yun. Hindi siya ang in control. So ngayon, anong nangyari? Natupad sa kanya yung nakasulat. Binutasan yung kamay at paa. May butas talaga. Kasi yun yung nakasulat din sa Bagong Tipan. May butas talaga eh. Pero yun nga lang, hindi yun ang nakasulat sa Quran. Ang nakasulat sa Quran, ibang tao yung ipinako. Allegedly, ang sabi, si Judas daw. Ngayon, si Kristo daw hindi namatay at kinuha daw at babalik kasi hindi naman daw siya namatay. Yun yung mga bagay na mga tanong ko sa isip ko eh. Na merong pinagkaiba. Tingnan mo, nakikita ko diretso nakikita ko yung Kristyanismo at saka Islam as parang, maaaring mali ako dito, do not quote me on this, parang magkapatid na religion yan eh. Paanong magkapatid na religion? Pansinin mo, galing kay Abraham parehas. Yung isa galing kay Isaac. Dun ngayon nakakonekta si Kristo dun sa Kristyanismo. Yung isa galing kay Ismael. Dun naman nakadugtong ang Islam. Parehas may hula dun eh sa Torah. Kung babasahin mo lang yung Torah ha, kasi yung pinanggalingan ng dalawa na yan, yung Torah na galing sa mga Hudyo. Yung Torah, yun yung original na I will say libro ng kautusan na ipinasulat kay Moises noong unang panahon. Tapos nandun sa nakasulat kay Moises yung kwento ni Abraham. Tapos sa kwento ni Abraham, merong dalawang magkapatid na anak parehas ni Abraham. Yung isa anak niya sa talagang asawa niya, yung isa anak niya sa alipin. Si Hagar at saka si Sarah. Ngayon, yung dalawa na yun, parehas may anak yung dalawang babae. Tapos yung dun sa anak nung twin sa langit. Parehas may pangako dun sa dalawa na yun eh. Tignan mo, mukhang natupad nga eh. Yung pangako, tignan mo, dalawang pinakamalalaking religion sa mundo, Kristyanismo at saka Islam. Parehas galing kay Isaac at saka kay Ismael. Parehas galing sa mga anak ni Abraham. Hindi ko ngayon alam kung alin dun sa dalawa. Pero ganun ko siya nakikita. Yun nga lang, merong inconsistency sa mga istorya eh. Halimbawa, sa Torah, ang nakasulat, ang papatayin dapat si Isaac. Pero sa Quran, ang nakasulat, si Ismael ang papatayin. Sa Biblia, ang nakasulat, si Isa o si Kristo, si Jesus. Siya yung pinatay. Tapos nabuhay uli. Sa Quran, hindi siya. Lumabas, paglabas, meron siyang kamuka. Tapos yung kamuka niya, yun ang ipinako. Allegedly, si Judas daw yun. Iscariote, hindi si Tadeo. Dalawa Judas sa Biblia eh. Parehas pa apostol. Nagre-reconnecting. Okay. Kasi hindi pala nakakonect sa wifi. Pero yung pinaka-general na turo dun sa parehas na religion na yun, gagawa ka ng mabuti, huwag mo papakita kahit kanino. Tapos ipapangalan mo yun sa pangalan ng Diyos na gumawa sa lahat. Hindi ko nga lang alam kung sino siya. So tungkol dun sa dalawa na yon, brother, hindi ako makakapag-endorso ng isang mas mabigat kaysa dun sa isa. Isa sa mga pinakamabibigat na dahilan kasi hindi ko pa nababasa ng buo yung Quran sa pagbasa na bukas yung puso. Kasi nabasa ko ng 3 beses ang Quran, pero sa 3 beses na yun, naghahanap ako ng kasiraan. Hindi mo pwedeng i-count yun as pagbabasa ng Quran eh. Kasi yung ginawa ko in the past, paghahanap ng kasiraan para makalaban ako ng debate sa mga Muslim eh. Tapos wala akong pakialam kung mapatay ako. Ganon yung konsepto. Kasi, ewan ko, siguro, sira lang talaga ulo ko, ganon. Sa ganon ko gustong mapatay eh. Pero ngayon, as I grow older, as I grow wiser, I would like to understand the words of Prophet Muhammad sa paraan na bukas yung puso. Tapos gusto ko talagang unawain. Yun nga yung dahilan kung bakit pagkatapos ng Project 1 pupunta ako Mindanao para makita ko yung kultura na ano ba itsura sa Mindanao bago pa dumating yung mga colonials dito at nag-endorso ng Katolisismo sa Pilipinas. Kasi nakita ko na yung itsura sa bandang norte eh.
yung mga Igorot na hindi considered na Pilipino, sabi ng iba. Kasi yung mga Igorot, bago pa yung Pilipinas, andyan na yan eh. Bago pa inialay itong archipelago natin kay King Philip II ng Espanya, nandyan na yung mga yan. At 2,000 taon na ang ginagawa yung rice terraces sa Banawe, kasabay halos nung pagpangangaral ni Cristo sa Middle East. Nakita ko na yung kultura doon. Pero gusto kong makita yung kultura sa Mindanao, kung anong itsura ng Mindanao bago pa dumating yung mga Kastila. So yun, pagkatapos ng Project 1M, diretso ako ng, hindi siguro diretso, baka libot-libot muna, pasyal-pasyal muna. Siyempre napagod din ako dito. Pahipahinga muna ng konti, gano'n. Tingin-tingin sa mga tropa, gano'n, kamustahan sa mga kaibigan. Tapos food vlog muna ako, gano'n. Tapos tsaka ako pupunta ng Mindanao. So overall, ang masasabi ko, brother, hindi ako sigurado. Pero yun yung konting mga bagay na naiintindihan ko tungkol sa magkabilang libro at tungkol dun sa magkabilang pananampalataya. Merong malaking possibility para sa akin at maaaring mali ako na isa dyan sa dalawang pananampalataya na yan yung totoo. O baka parehas, pero hindi mangyayari na ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan. Let's just put it that way. Ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan. With all the things that you may find across the universe, one thing is common. Ang pinaka-common sa lahat ng bagay na mapapansin mo sa buong universo, there is pattern. And there is order. Merong order eh. Yun ang pinaka-dominant sa buong universe, yung order. Paano ang order? Pansinin mo, paikot. Paikot ang order. Yung mga atoms, paikot. O merong waves, understood? Pag ganun, at saka pag ganun. Yun ang pattern. Pag ganun, paikot, at saka pag ganun. Yun ang makikita mong pattern sa buong universe. Isa pa, unusual sa akin yung dami ng mga patterns. So sigurado ako na in every rule, syempre alam mo na, in every rule there's always an exception. Every now and then may mga bituin na nagbabanggaan. Every now and then may bituin papasok sa black hole. Diba? Something to that effect. Pero generally, ang pinaka-common sa buong universo, there is order. Na yung mundo natin, itong Earth, umiikot sa araw. Nasa Goldilocks zone tayo. Tapos umiikot sa araw yan, nasa Goldilocks zone tayo, ganon. Tapos hindi yan hinihigop ng araw para masunog tayong lahat. Hindi rin naman yan lumalayo para manigas tayong lahat sa yelo. Hindi eh. Basta nandun lang siya, umiikot lang siya sa paligid ng araw. Tapos saktong-sakto, tawag nila Goldilocks zone. Tapos yung iba pang mga planeta, umiikot din sa araw. Tapos, yung solar system natin, kung tawagan, yung pag-ikot ng mga yon, umiikot naman sa galaxy. One galactic year ang tawag ng pag-ikot nun eh. Pero yung galaxy natin, umiikot din sa universe eh. Tapos mapapansin mo, napakabihira ng mga galaxy na nagbabanggaan at napakabihira ng mga bituin dito sa loob ng galaxy natin na nagbabanggaan at napakabihira ng mga planeta nagbabanggaan din. Ano ibig sabihin? Ang pinaka-dominante sa buong universo, order, hindi chaos. If it is true that a large quantity of nothing decided to pack tight together and then explode into hydrogen and helium, tapos walang order, dapat chaos ang makikita mo. Ang dominante dapat chaos. Hindi eh. Ang dominante, order. So there's that big possibility na baka merong nag-formulate ng order dyan sa kalawakan. Hindi ko lang alam kung sino siya. Hindi ko alam. Kasi maaaring mali ang Biblia at Quran. Maaari yun. Maaaring hindi pala talaga siya nagpapakilala. Kasi kung ikaw ang Diyos at ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay, basta mo na lang babibigyan ng access sa'yo ang kahit sino na lang. Yun yung dahilan kung ba't gusto kong tumawid sa kabila. Sige, sira ulo, oo. Pero curious ako doon sa kabila. Yung taas ng level ng curiosity ko sa kabila, beyond space, beyond time, hindi na sapat lahat ng mga nandito para maging maligaya pa ako eh. Hindi na sapat lahat ng nandito. Lahat ng kayamanan, hindi sapat para sa akin. Lahat ng kasikatan, hindi sapat para sa akin. Lahat ng kapangyarihan na kayang i-offer sa akin ng mundo, hindi sapat. Greedy ako.
Greedy. And I may possibly be the greediest person that you will ever meet. Sobrang greedy ko, hindi na ako interesado sa lahat ng bagay na nandito. Gusto kong makita kung ano yung tsura sa kabila. Sobrang excited ako na makita yung kabila. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi ako interesado parang gagawa pa ako ng pera na para sa sarili ko. Yung Project One, putang ina, alam nyo, bariya-bariya lang yung putang ina kinikita rito. Kumpara dun sa mga parang sila Josh Mohiga at saka yung iba pang mga influencer na napakadaming pera. Alam niyo, bariyang-bariya yung kinikita rito. Walang kakwenta-kwenta to. Putang ina, maniwala ka sa akin. Kung gugustuhin ko lang gumawa ng pera sa social media, I will be the fucking richest person that you will ever meet in social media. Alam ko kung paano gumawa ng hindi birong dami ng pera sa social media. Panloloko lang ng kapwa, gawain tiba-tiba eh. At hindi mo mamamalayan na niloloko kita. Hindi katulad ng iba, bobo eh. Tangina, halatang halata kayo eh. Na hindi nyo nga kayang ilabas sa internet yung mga yung mga sales tactics nyo eh. Lalo sa networking, mga payaman power ninyo. Hindi nyo kaya ilabas sa social media yan. Hindi nyo kaya ilabas sa social media yan. Mga payaman power. Meron nga ako nababalitaan eh. Bago ito, bago. Networking din. 300,000 daw VIP. At lahat ng mga miyembro pinipuwersa, pinipiga nila para mag-sign up doon sa 300,000 pesos na VIP. Tapos nagkahiwa-hiwalay, allegedly lang ito allegedly nagkahiwa-hiwalay. Tapos ngayon meron nang nagsasalita ng hindi maganda doon sa loob mismo ng management, kumalas. Itong nagkumalas, nagsasalita ng hindi maganda tungkol doon sa mga yun. Tangina, naglolokohan kayo mga ulol. Naglolokohan kayo mga ulol. Pero hindi na ako interesado sa pera eh. I already have enough. I already have too much. Meron na akong sobra para sa sarili ko. Paano sobra? Sobrang yaman, ang dami papasok na pera. Hindi ganun. Kundi dahil barat ako sa sarili ko. Natuto akong maging maligaya sa kukonti na meron ako. Ang tawag doon, contentment. Kontento ako sa lahat ng meron ako. Kontento ako sa lahat ng wala ako. At lahat ng gusto ko, tinatrabaho ko, nakukuha ko. Pati sa direksyon kung saan ako papunta. Yun nga yung dahilan kung bakit ang hiling ko lang sa inyo, wala nang iba eh. Walang kahit ano. Panalangin lang. Kasi wala akong kayang gawin eh. Ano kaya kong gawin? Hindi ko naman kilala kung sino yung gumawa. Hindi ko siya kilala eh. Hindi ko alam kung saan siya makikita. Sa dalawang pinakamalalaking religion sa mundo, nalilito pa ako. 'Di ba? Ano magagawa ko? Wala, magparami ng tao. Yun lang kaya kong gawin, magparami ng tao. Ano gagawin ng mga tao? Makakaalala kayo sa Diyos. Tapos pag nakakaalala na kayo sa mga Diyos nyo, baka sakaling maalala nyo rin ako. At baka isa dun sa mga Diyos ninyo ang totoo. Yun lang yung magagawa ko. Baka sakali isa dun sa mga Diyos ninyo totoo. Ako tinatalinuhan ko lang eh, ginagalingan ko lang eh, diba? Hindi ko siya kilala. Masamang tao ako. I know that for a fact. At oo, sobrang dami ninyong mga religious people na pumupunta rito at lahat kayo kinukumbinsi ninyo ko papasok sa religion ninyo. At na-appreciate ko yung pagmamalasakit at pagmamahal ninyo. Ito ang problema natin. Pare-parehas lahat tayo. Including yung mga nagmamalasakit sa akin na bumibisita dito para kumbirtihin ako papasok sa religion nila. Lahat tayo hindi natin kilala at hindi natin nakasama yung mga propeta na kinausap ng Diyos noon 1,000 taon na nakakaraan. Hindi natin kilala yung mga tao na yan. Ito pa ang problema. Yung mga libro natin nagkokontrahan sa isa't isa. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Wala, hindi ko alam. Ako, tinalinuhan ko na lang. Ang gagawin ko, kayong mga tao, makaalala kayong lahat na merong Diyos. Kanya-kanya kayo ng hanap. Tapos gagalingan ko lang dito sa social media. Tapos kukunin ko yung mga puso ninyo.
Tapos pag mayayaman na kayo, tapos magaganda na yung buhay nyo, tapos maaayos yung mga anak ninyo, tapos nakakaalala kayo sa Diyos, kanya-kanya kayo ng panalangin, tapos sana maalala nyo ko doon. Kasi far-fetched yung pangarap ko, layong masyado, sobrang layo ng pangarap ko, hindi kayang bilhin ng pera. Kung kayang bilhin ng pera yan, kahit billion pa yan, bago ako mamatay, kaya yan. Kung kayang bilhin ng pera yan, kahit billion pa ang halaga niyan, bago ako mamatay, kaya yan. Kasi I have enough wisdom inside this small head of mine to make so much money. Basta hindi na natin pinag-uusapan kung saan manggagaling pera. Ganun lang. I have so much wisdom inside this small head of mine to make enough money. Wag na lang natin pag-usapan saan galing ang pera. Basta kaya kong gumawa ng sobrang daming pera. Ito problema ko. Hindi ako kayang iligtas ng pera ko. And I am acknowledging that fact. Bakit? Kasi sa mahabang panahon, maraming iba't ibang currency na ang lumitaw sa mundo. Andyan ang Roman coins, andyan yung Persian coins, at maraming iba't iba pang klase ng currency. At lahat ng currency na yan, obsolete na. Tapos meron tayong mga currency ngayon, Philippine peso. At paramihin ko ang Philippine peso na meron ako. Pag sinakop tayo ng ibang bansa, wala na rin halos halaga yung Philippine peso na meron ako. Ano ibig sabihin? Kahit gaano ka pa kayaman, there will come a time hindi ka kayang iligtas ng kayamanan mo. Ako, simple lang eh. Hindi naman ganun kakomplikado yung gusto ko. Pero yung gusto ko mismo, alam mo, sa mga tao, mani-mani lang ito eh. Tangina, doon ako na mind blown ako rin eh. Tangina, paano nangyari eh, na para bang ang dating delusional na yung konsepto ng religion? Paano nangyari yung konsepto ng paniniwalang may Diyos, corny? Paano nangyari yan? Kailan nangyari yung transition na yan? Hindi ko maintindihan eh. Pero walang ibang mas practical na bagay kaysa dun sa konseptong putang ina ka, mamamatay ka. Mamamatay ka. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang putang ina kang bobo ka, na iniisip mo, Chester, na habang buhay mong kayang gumawa ng pera at walang hanggan ang buhay mong poke ng ina ka. You will never be as fucking good as the empires that have passed. Hindi ka magiging kasing galing ng Imperyo Romano. Hindi ka magiging kasing galing ng mga Ehipsyo nung panahong ginagawa yung Egypt. Hindi ka magiging kasing galing ng mga emperador. Sino ka? You're a fucking nobody. Kasi hindi na ngayon katulad ng dati, na dati kaya mong i-centralize ang kapangyarihan. Ngayon hindi na, because of the power of social media. You can do so much pero hindi mo kayang i-centralize ang kapangyarihan sa panahon ngayon. Bakit? The people are starting to wake up. The people are starting to wake up. At pag napansin nila na niloloko mo sila, patay ka. Hindi na katulad dati. Hindi mo na kayang i-centralize ang kapangyarihan sa panahon ngayon. Ngayon, ang gusto ko na lang, gusto kong makita yung kabila. I'm that fucking weird. I'm that fucking geek. I'm that fucking curious. And I'm that fucking crazy to think about the afterlife. Greedy ako. Ako yung pinaka-greeding tao na makikilala mo mula nung pinanganak ka, at sa lahat ng panahon siguro ako pinaka-greeding tao makikilala mo. Na hindi ako interesado sa lahat ng bagay na kaya pang i-offer nitong mundo na to. Wala na akong pakialam dito. I can burn today and I wouldn't have a flying fuck about it. Kaya kong masunog mismo ngayong araw at wala na akong pakialam. Ang pakialam ko, yung kabila, pagtakas ko dito sa kulungan ko na ang tawag karne, ang tawag laman. Kung kailan man ako makakatakas sa kulungan na to, yun yung pinakamasayang araw ng buhay ko. Yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko.
para bumukas na yung mata ko at makikita ko lahat. Lahat ng gusto kong makita. Ngayon, bulag ako eh. Wala akong makita eh. Ang dilim ng paligid. Lahat ng bagay hindi nagbe-make sense. Bulag ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Alam mo yan ang problema ng mga matatalinong tao eh. The more you know, the more you understand. You don't know jack shit. Habang dumadami yung nalalaman mo, maiintindihan mong putang ina ka, wala ka palang alam. Wala kang alam. Hindi mo alam kung paano tumatakbo tong mundo na to. Ito ang bad trip. Akala natin, alam natin. Pero mismong MIT ang nagsasabi, there's that 50% chance that we are living in a fucking simulation. Hindi natin naiintindihan itong mundong ginagalawan natin. Meron lang tayong alam, laws of nature. Pero anong laws of nature ang ilalapat mo kapag tumakas na yung buhay mo sa katawan mo? Na hindi nga maintindihan ng mga scientifico paano ibabalik yung buhay na yan at kung saan din nang gagaling yung buhay na yan. Saan galing yung buhay na yan? Hindi natin alam. Walang science na magsasabi sa'yo kung saan eksakto nang galing ang buhay at wala ring science ang nagsasabi sa'yo kung saan papunta yung buhay na yan at kung anong transition yan. Kasi nakikita natin yung transition ng baterya eh. Yung baterya may enerhiya sa loob. Pag ikinabit mo yan sa makina, umaandar yung makina, nakikita mo yung transition of energy. Pero yung transition mula dun sa katawang may buhay papunta dun sa laman na namamatay, saan pumupunta buhay? Tang-ina, wala tayo science dyan. Wala kang science na mahahanap para dyan. Ano ba ibig sabihin ng science? Collection ng mga bagay na naiintindihan natin. Paano yung hindi natin naiintindihan? Tang-ina, ano science na ilalapat mo dyan? Paliwanag mo sa akin yan. Ano science na ilalapat mo sa bagay na hindi natin naiintindihan? Katulad ng kung saan galing ang putang inang buhay. We cannot fucking make life out of lifeless objects. Yung konsensya, hindi mo masasabing ano yan, ng evolution yan. Yung DNA, hindi mo masasabing evolution yan. Hindi. Tangina, pare-parehas tayong dalawa mata, dalawa kamay, dalawa paa. Tapos pag merong naiba, alam mong wala sa lugar. Merong nagdidikta, hindi natin kilala yung nagdidikta. Merong sumulat ng DNA, hindi natin alam kung sino nag-code niyan. Tangina, it's numbers. Numero yun eh. Numero. Ang putang ina, language of the universe, numero. Tapos ang daming bagay na hindi nagtutugma sa isip ko tungkol sa mga numero. Kailangan ko pa ngayong bobohan lahat ng bagay para lang maintindihan ng mga tao. Kailangan ko pang bobohan. Kailangan ko pang, I need to dumb things down so people will understand. Kailangan kong tangahan yung pagkakapaliwanag. Kailangan kong magmura. Kailangan kong magtunog galit para lang magka-interest kayo sa mga bagay na totoong importante at hindi ganun ka-importante ang pera. Uulitin ko, hindi ganun ka-importante ang pera. Itong Project 1M, gumawa kayo ng kani-kanyang tagi-1 milyon ninyo Pilipinas. Magpakayaman kayo ng gusto. Kung kaya nyong maging bilyonaryo, go ahead and you will fucking understand that money is not everything. You will understand money is not everything. Kapag tinanggal mo na yung konsepto ng kayabangan, maiintindihan mo, tangina walang kapangyarihan halos yung pera mo. Yung sobra-sobrang pera mo, anong kapangyarihan yan pag tinanggal mo yung konsepto ng kayabangan? Masarap lang yung sobrang daming pera pag nagyayabang ka na. Pero pag ikaw lang mag-isa, you eat your fucking steak at Wolfgang, and you live in a 5-star fucking restaurant paying hundreds of thousands of pesos every single month, na ikaw lang mag-isa at wala nang iba sa paligid mo, you tell me if that life is for you. Ngayon mo sabihin sa akin na sobrang sarap ng buhay mo pag sobrang dami mong pera tapos mag-isa ka lang.
sobrang dami mong pera, hindi mo maipagyabang dahil wala kang mapagyabangan. Pag tinanggal mo yung kapangyarihan ng kayabangan, natatanggal mo na rin halos yung kapangyarihan ng sobrang daming pera. Masarap lang yan pag nagyayabang ka because of fucking validation. What if ikaw lang talagang mag-isa yung buhay dito sa mundo at lahat ng nakapaligid sa'yo AI, kasama ako. At lahat ng nakapaligid sa'yo NPC, non-playable character, at lahat pala yung computer lang, at ikaw lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa yung totoong tao at buhay. At lahat ng mga yan hindi pala totoo. At itong mundo hindi totoo, at ang lupa hindi totoo, at ang langit hindi totoo, at hindi totoo lahat ng bagay na nakikita mo. What if ikaw lang talagang mag-isa yung totoo? What if? Yan, I can't get that theory out of my head. Hindi ko maialis yun eh. Kasi ito problema eh. Pag milyonaryo ka na, pag mayaman ka na, at pag hindi ka na interesado sa pera, at pag hindi ka interesado sa kayabangan, at pag hindi ka interesado sa kapangyarihan, at hindi ka interesado sa kasikatan, life starts to get boring. And the resistance is futile. Overall, makaalala kayong medyos, he's probably there somewhere. Hindi ko alam kung ano itsura niya, hindi ko alam kung kinausap niya ba talaga kahit kailan ang sangkatauhan. Hindi ko alam kung alin dyan sa mga libro na yan ang totoo. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ang nakakapamarali sa buong universo, order, hindi chaos. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa